Welcome to Bible Q&A with Gospel Force. Today we will dive into the depths of Scripture as we explore your burning questions about the Bible. In this episode, we'll tackle the question found in Genesis 1:26, where God says, "Let us make man in our image." Who was God talking to? Was he alone or did he have someone with him during the creation of man? Join me as we explore the answer through the lens of Scripture. Praise the Lord, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back again dito po sa ating channel sa Gospel Force po mga kapatid, sa pagbibigay ng kasagutan sa mga iilang katanungan mga kapatid patungkol po sa Biblia. Ayan po, so sa oras nito mga kapatid, ang tatalakayin po nating tanong patungkol po dito sa Genesis 1:26 na sinabi dito, "Let us make man in our image, after our likeness." So tatagalog, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So dito nagkakaroon po ng mga katanungan, meron bang kasama ang Diyos nung lalangin niya ang tao? At madalas dito mga kapatid, kinakapit po nila ang kanilang doktrina na bilang pagpapatunay na kapag sinabi natin daw na isang Diyos, ito po ay binubuo ng marami. Ayan, so sa oras na ito mga kapatid, tatalakayin po natin yung kanila pong interpretasyon kung yan ba ay aakma or magtutugma sa sinasabi mismo ng Biblia. So meron bang kasama ang Diyos? So mga kapatid, bago po natin yan tuluyang talakayin, sasagutin na natin yan mga kapatid. Meron at wala. So siguro magsisimula tayo sa sagot na wala pong kasama ang Diyos. Okay? So chapter 44 verse 24 mga kapatid, ito po ang sinasabi. "Thus saith the Lord thy Redeemer, and he hath formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone." So sabi niya ito mga kapatid, ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. So dito mga kapatid, mababasa natin, wala pong kasama ang Diyos nung likhain niya o lalangin niya ang mundo mga kapatid. So malinaw, mag-isa lang po siya mga kapatid ayon sa talata. Malakay chapter 2 verse 10, "Have we not all one Father, one God created us?" Meron lamang isang Diyos na lumalang po sa atin mga kapatid. Malinaw po yan. So ibibigay lang po natin mga talata mga kapatid, po inyo pong basahin. Isaiah chapter 42 verse 8, Isaiah chapter 43 verse 3 to 10, 11 and 15, Isaiah chapter 44 verse 6 and verse 24, Isaiah chapter 45 verse 21, and Isaiah chapter 46 verse 9. So ang mga talatang yan mga kapatid, nagsasabi na ang Diyos nung likhain niya ang mundo mga kapatid ay nag-iisa lang siya at wala po siyang kasama mga kapatid, mag-isa lang po siya, and He is the only one creator. So mag-isa lang po siyang manlalalang or manlilikha mga kapatid. Ito man ay sa tao, sa hayop, or sa mundo mga kapatid. Praise the Lord. So ngayon, malinaw na mga kapatid na ang Diyos ay nag-iisang manlilikha at wala po siyang kasama. Ngayon, dito po tayo sa sagot na mayroon siyang kasama. Pero bago natin yan tatalakayin mga kapatid, ang sa pinakasagot natin, ayon sa Biblia, ay tatalakayin natin, pag-uusapan natin yung mga sagot ng iba mga kapatid patungkol po dito. So sabi nila mga kapatid na ang kasama daw ng Diyos ay anghel. Sabi naman ng iba, ang kasama daw ng Diyos ay ang anak mga kapatid. Okay? Sabi ng iba, ang kasama ng Diyos ay Trinity. Sabi naman ng iba mga kapatid na ang kasama ng Diyos ay ang kanyang sarili at nakipag-usap ang Diyos. Ang kausap ng Diyos daw dyan ay ang kanyang sarili. Okay? Yan po ay tatalakayin natin mga kapatid. Una, magsisimula po tayo sa sinasabi po ng, ito ay the Jewish faith mga kapatid. Kadalasan po ng mga Hudyo, ito po ang kanilang pagpapaliwanag na sabi nila, ang kasama daw ng Diyos dyan ay anghel. Okay? Ngunit ang mga Hudyo po ay hindi po naniniwala na ang anghel ay creator. So kumbaga sabi nila, present lang ang anghel nung creation, pero hindi po sila sumama nung pagkalikha. Ang Diyos lang ang naglikha, kumbaga audience lang dito yung mga anghel mga kapatid. So bakit ba hindi pasok ang ganitong pagpapaliwanag patungkol sa Biblia? O maging man ang hindi mga Hudyo mga kapatid, mayroon pong kasagutan or paniniwala na ang kasama ng Diyos, kaya sinabi daw dito na let us make man or lalangin natin. Okay? Na sinasabi nila ang kasama daw dito ay anghel mga kapatid. Una, bakit ba hindi ito pasok sa katuruan ng Biblia? Although marami silang mga talata dito mga kapatid sa Job chapter 38 verse 4 to 7, 1 Kings chapter 22 verse 19 to 22, na ito ang sinasabi nila na ang Diyos ay nakipag-usap sa anghel. Okay? Pero hindi po pasok dito mga kapatid sa context ng Genesis 1:26 na kasama dito ang anghel. Bakit? Pinag-usapan dito, sabi dito mga kapatid, let us make. So kapag kasama ang anghel,
abay kasama siyang manlilikha mga kapatid. Kumbaga maging co-creator dito ang anghel mga kapatid. Okay? So hindi po co-creator ang Diyos. Maliwanag sa ating binasa kanina na ang Diyos nung nilikha niya ang sanglibutan ay wala po siyang kasama. So hindi po pasok. So sa paniniwalang sabi nila ay hindi naman tumulong ang anghel, kumbaga audience lang sila. Hindi pa rin pasok mga kapatid. Bakit? Sabi dito, let us make man in our image. So kung ang sinabihan dito ay ang mga anghel o audience lang, hindi naman natin kamukha ang anghel mga kapatid. Kung aralin natin ang Biblia, marami pong wangis ang anghel. May mga anghel na maraming mata, may anghel na 2 yung pakpak, may anghel na 4 ang pakpak mga kapatid, may anghel na 3 ang ulo. So hindi po natin sila kawangis mga kapatid. Sabi ng Bible, let us make man in our image. So ang anghel at ang Diyos ay hindi po magkalarawan, maging ang tao at anghel mga kapatid ay hindi po pareho ng wangis. So sabi ng Biblia, let us make man in our image. So sa ganong paraan, kung anghel ang kasama dyan, abay lalabas mga kapatid na ang larawan natin ay magkalarawan tayo ng anghel. So isa pang dahilan mga kapatid kung bakit hindi pasok ang anghel, because angel is a spirit being. Okay? God also is a spirit mga kapatid. Ngayon, kung sasabihin natin na ang anghel ang kasama dyan, kaya let us make man in our image, sabi doon mga kapatid, abay lalabas na dapat si Adan, nung nilikha si Adan, ay espiritu din si Adan. Kasi ang anghel ay espiritu mga kapatid. Again, hindi pa rin pasok dito ang katuruan na yan mga kapatid. Pangalawa, ini-interpret ng iba na ang kasama ng Diyos dito yung anak. Okay, sinasabi nila na mayroon ng tinatawag na eternal son. Kumbaga, before the creation, nandoon na yung anak mga kapatid, literal na nag-i-exist. Okay? So bakit hindi pasok dito mga kapatid ang katuruan nito mga kapatid? Bakit? Dahil Galatians chapter 4 verse 4, sabi dito mga kapatid, when the fullness of the time, God sent forth His Son made of a woman. So pag sinabi nating term na anak mga kapatid, sabi dito, made of a woman. Kung nandoon na yung anak before the creation, sino yung kanyang nanay? Kasi sabi dito, ang anak ay ginawa ng isang babae. Paano yun mga kapatid? Kung ang anak ay nandun na, sino ang kanyang nanay? So hindi po pasok mga kapatid dito ang katuruan na ang anak ang kasama ng Diyos. Okay? Ngayon, sabi ng iba, ang anak daw bilang espiritu or second person of the Trinity. O ngayon, God is a spirit. Ang Son is a spirit, ilang espiritu na mga kapatid. Ngayon, nung lalangin ang tao, abay lalabas 2 espiritu ni Adan mga kapatid. Kung isama pa natin ng Holy Spirit, maging 3, dapat 3 espiritu si Adan mga kapatid. Hindi rin po. Ngayon, kung nandoon ang anak bilang spirit, sabi ng Bible, made of a woman ang anak. Who is his spirit mother? Sino ang kanyang espiritong nanay doon mga kapatid before the creation? So hindi pa rin po aakma ang ganitong katuruan mga kapatid. Next, sabi dito mga kapatid, sabi nila na ang kasama daw ng Diyos ay ang 3 persona or 3 person. Kung kasama ng Diyos ang 3 persona, lalabas mga kapatid 4 na persona na ito mga kapatid. Okay? So hindi pa rin aakma. Nung nilalang si Adan, ay hindi naman siya 4 person mga kapatid, hindi siya 4 na persona. Kung ang lumalang dyan mga kapatid ay 4 person, kasi Diyos na lumalang tapos kasama niya ang Trinity, abay lalabas mga kapatid, si Adan dapat 4 person siya. Okay? Sa iba naman mga kapatid, sabi nila, yung lumalang yan, ang Father ang nagsasalita, tapos kasama niya yung 2 persona. Sa makatuwid, yung 3 persona ang lumalang dyan mga kapatid. So ngayon, kung titingnan natin, kung susundan natin ang ganung pagpapaliwanag, sabi dito mga kapatid, let us make man in our image. Okay, kung 3 person yan, dapat si Adan ay 3 person din. Okay? Nakuha nyo mga kapatid? So hindi po talaga dito pasok ang ganong pagpapaliwanag or interpretasyon dito po sa Genesis chapter 1 verse 26. Okay? Sunod, sabi dito na mga kapatid, ang kasama daw ng Diyos ay ang kanyang sarili. Nakipag-usap daw ang Diyos sa kanyang sarili na mababasa natin Ephesians chapter 1 verse 11 na sabi doon, after the counsel of His own will, na kinakausap daw ng Diyos ang kanyang sarili. Paano yan mga kapatid? Kung ako po ay hindi mananampalataya tapos marinig yan mga kapatid, abay hirap po talaga yan paniwalaan. Paano kinausap ng Diyos ang kanyang sarili? Okay? So, kapag tao kinausap niya ang kanyang sarili, delikado po yun mga kapatid. So ngayon, ipagpalagay natin, kinausap ng Diyos ang kanyang sarili. Sapat ba yan na batayan na sinasabi dito ng Bible na let us make man in our image? Paano sa Genesis 1:27, hindi na niya kinausap ang kanyang sarili? Sino ang kanyang kausap? Kasi sinabi ng Genesis 1:27, so God created man in His own image. Hindi po ito sapat na batayan mga kapatid na bakit sinabing us at saka our. So ipagpapalagay natin mga kapatid na kinausap niya ang kanyang sarili kaya us at saka our. Remember, God, John 4:24, God is a spirit. Okay? Ngayon,
kung yan lang ang dahilan natin mga kapatid na pagkaunawa natin si Genesis 1:26, nung nilikha si Adan, hindi naman espiritu si Adan. Meron siyang laman, espiritu at kaluluwa. Sabi ng Diyos, let us make man in our image. So kung yung pinaka-pattern doon nung lalangin si Adan ay yung image ng Diyos. God is a spirit. Paano yun? Yung Diyos ay pinattern niya yung tao ng pagkalikha ayon sa kanyang sariling wangis. Bakit nung nilikha si Adan ay tao siya, mayroong laman, ang Diyos wala, mga kapatid. So paano niya sinabi yun, mga kapatid? Ngayon, mayroon pong ibang pagpapaliwanag patungkol po sa plural deliberation or tinatawag dito, mga kapatid, majestic or literally plural speaking. Okay, nasabi gaya ng tao na sabi ng tao, sige nga, subukan natin. Okay? Mag-isa lang siya, pero subukan natin. Ginamit niya yung plural word na natin, although wala siyang kasama. Sige nga, gawin nga natin ito. Pero mag-isa lang siya, mga kapatid. So marami po silang halimbawa dyan, na ito ay sinasabi ng Daniel chapter 2 verse 36, na sinabi ni Daniel, we will tell to the people. Even si Daniel ay nag-iisa lang, pero sabihin natin, sabi ni Daniel. Pero nag-iisa lang si Daniel. Ezra chapter 4 verse 18, na yung isang sulat na pinadala, sabi niya, which, sabi ni Ezra, the letter which you sent to us. Pero nag-iisa lang si Ezra kasi siya lang pinadala ng sulat na yun, mga kapatid. Sa Ezra chapter 7 verse 13, sinabi dito, mga kapatid, ni Artaxerxes sa kanyang sarili, I. Pero sa verse 24, sinabi niya sa kanyang sarili, we naman, mga kapatid. Ngayon, pwede yang sabihin ng tao, mga kapatid. Okay? So, plural deliberation. Pwede po natin yung sangayunan. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng Genesis 1:26? Sapat ba ito na sinabi lang ng Panginoon na plural deliberation? Paano ang verse 27? Hindi na niya sinabi na plural deliberation, mga kapatid. So ngayon, pag-aralan natin, bakit ba sinabi na us at bakit sinabi na our, or bakit plural word yung sinasabi dyan sa Genesis 1:26? Bakit sinasabi ng Diyos, lalangin natin? Meron ba siyang kasama or wala? Kanina malinaw, mga kapatid, nung lalangin niya ang sanglibutan, wala po siyang kasama. Okay? Ngayon, meron ba siyang kasama? Meron, mga kapatid. Okay? Pero hindi sino, kundi ano. Okay? Kasi pag tatanungin natin, sino ang kasama ng Diyos? Abay, wala po siyang kasama ng Diyos. Wala pong kasama ang Diyos. Okay? Nung lalangin niya sa libutan. Pero ano ang kanyang kasama? Yes, meron, mga kapatid. Ngayon, kung ipinagpalagay po natin na meron siyang kasamang ibang Diyos, hindi po, mga kapatid. Wala pong talata yan sa Biblia. Kung meron po siyang ibang kasamang persona, hindi rin po, mga kapatid. Ngayon, ano ang kanyang kasama? Titingnan natin, mga kapatid, bago natin yan tatalakayin, i-identify muna natin bakit sinabi itong us or our. Okay? The us and our sa Genesis 1:26, mga kapatid, ito po yung tinatawag na God's foreknowledge of the future arrival of the Son. Anong ibig sabihin? Kaya sinabi na us at saka our or plural dyan, mga kapatid, ito yung tinatawag na God's foreknowledge, na bago pa niya lalangin ang sanlibutan, sa isipan ng Diyos, alam niya yung future. Ito ay tumutukoy sa isipan ng Diyos, tumutukoy ito kay Jesus Christ. Okay? Bilang anak po, mga kapatid. Okay, mamaya ipapaliwanag natin yan. Tandaan natin na ang Diyos ay, He is omnipresent, sabi doon, mga kapatid, omniscient and omnipotent. Okay, kung ayaw nila ng ganung term, kasi may mga tao na ayaw nila ng ganung term, okay, ang ibig sabihin natin, mga kapatid, God is all-knowing, God is all-powerful, and God is everywhere, mga kapatid. O ngayon, since God is all-knowing, bago pa niya lalangin ang sanglibutan, alam na niya, mga kapatid, sa future. Kaya nga sinabi dito, God's foreknowledge, kaisipan ng Diyos, na pumapatungkol sa future na pagdating ng anak, which is si Jesus Christ, mga kapatid. Okay? Ngayon, kung napanood nyo po ang mga previous video natin, madali nyo po itong maintindihan, mga kapatid. Sino ba or ano ba ang kasama ng Diyos? John chapter 1 verse 1, sabi dito, mga kapatid, in the beginning. Talking about the beginning or the creation, gaya ng pinag-usapan natin, mga kapatid, sa Genesis chapter 1. Okay? In the beginning was the Word. Nandoon na yung plano ng Diyos. Okay, logos, gaya ng topic. Sa mga hindi po nakapanood ng last video natin, pwede nyo pong balikan para makalubos po ninyong maunawaan ang ating pinag-usapan ngayon, mga kapatid, patungkol po sa logos. So ngayon, sabi doon, mga kapatid, in the beginning was the Word. Nandoon na yung logos or kaisipan ng Diyos. Kaisipan ng Diyos na pumapatungkol sa kanyang sarili. So sabi doon, mga kapatid, and the Word was with God. Ang salita ay kasama ng Diyos or logos ay kasama ng Diyos.
Meron ba siyang kasama? Yes, meron. Ano ang kasama? Salita. Ano yung salita na yun? Logos. Ano yung logos na yun, mga kapatid? That is the plan and mind of God. So, ibig sabihin, nung creation, mga kapatid, meron kasama ang Diyos, pero hindi ibang Diyos, kundi ito po ay plano ng Diyos patungkol sa creation, kung paano niya ginawa, na dito po nakabase ang lahat ng creation po, mga kapatid, because of His logos. Ano ang kasama ng Diyos? Ang kanya pong plano. So nung pasimula, nandoon na yung plano, at ang planong sumasa Diyos, kasama ng Diyos, or planong pumapatungkol mismo sa kanyang sarili. Ano yun, mga kapatid? Sa last video natin, pinag-usapan natin na siya po ay mahayag sa laman. Okay? And that is Jesus Christ. And the Word was with God. So, meron bang kasama ang Diyos? Yes, meron, mga kapatid. So ang Diyos po ay hindi po siya confined, hindi po siya under ng time, mga kapatid. Hindi po siya nanirahan sa time, mga kapatid. Mababasa natin yan sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Sabi dito, ang 1,000 years sa atin, parang isang araw lang yan para sa Diyos. So kung imagine natin, mga kapatid, hindi po kulong ang Diyos sa oras. Okay? Hindi po siya under ng time po, mga kapatid. So ano ang ibig sabihin dito, mga kapatid? Bakit let us make man in our image? So ngayon, dito, bago pa niya lalangin ang sanglibutan, alam na niya sa kanyang isipan, mga kapatid, patungkol po sa kanyang sarili. Ano yun, mga kapatid? Na siya po ay mahayag sa laman. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 19 at saka 20 at Revelation chapter 13 verse 8. Sabi dito, mga kapatid, the lamb was already slain before the foundation of the world. Yung lamb daw ay namatay na bago pa lalangin ang sanglibutan. Paano nangyari yun? Wala pang ang hayop. Pero yung lamb dito, mga kapatid, tumutukoy kay Jesus Christ. So, sa makatuwid, si Jesus Christ ay namatay na. Paano siya namatay? Naipako sa cross. Namatay na bago pa daw lalangin ang sanglibutan. So, paano nangyari yon? Hindi po yun literal na pinatay talaga, mga kapatid, but in the plan and the mind of God bilang logos, mga kapatid, kaya tinawag na logos or plano ng Diyos, nandoon na, mga kapatid, bago pa niya lalangin ang sanglibutan, alam na ng Diyos, mga kapatid. Sino yung lamb na yon? Sino yung tupa na yun, mga kapatid? Yun po ang Diyos na mahayag sa laman na tinawag po the lamb, mga kapatid. So since alam na ng Diyos na siya ay mahayag sa laman, at sa makatuwid ay, sabi do, mga kapatid, the lamb ay naipako na, of course, alam na rin ng Diyos na siya po ay mahayag sa laman at tatawaging anak. Okay, ito pong Ama na lumikha ng sanglibutan, sabi ng Malakay 2:10, have we not all one Father, one God created us? May plano siya patungkol sa kanyang sarili, na siya po ay mahayag sa laman at tatawaging anak po, mga kapatid. Kaya nga, pag sinabi nating Son, it is God's manifestation in the flesh po, patungkol po sa laman, mga kapatid. So ngayon, dito, kaya nga dito, John chapter 1 verse 1, kasama dito ng Diyos yung kanyang plano pumapatungkol sa kanyang sarili. Kaya dito, mga kapatid, Romans chapter 5 verse 14, ganito po ang sinasabi. Okay? Adam was a figure of him who was to come. Anong sabi dito, mga kapatid? Si Adan ay siyang anyo niyaong darating. So nung nilikha si Adan, ang pinaka-pattern po dito ay si Jesus Christ. Paano nangyari yon? Wala pa naman Jesus Christ doon, literal, mga kapatid. In the mind of God, okay? In the plan of God, mga kapatid, na ipanganak na si Jesus Christ. Nung nilikha po niya si Adan, ang pinaka-basis niya, yung mukha ni Jesus Christ, which is the image of the invisible God. So ngayon, nung si Adan, maliwanag dito sa Romans chapter 5 verse 14, na si Adan, ang pinaka-pattern nung nilikha po si Adan, ay yung mukha mismo ni Jesus Christ. Paano nangyari yon? In the plan and mind of God. Bagamat hindi pa nag-exist literally, pero yung sa isipan ng Diyos, doon niya pinattern si Adan. Based doon sa Romans chapter 5 verse 14. Okay? Kaya nga po dito sa Hebrews chapter 1 verse 2, sinabi ito, mga kapatid, God made the worlds by the Son. Okay? Nilikha niya ang sanglibutan sa pamamagitan ng anak. Paano yun? Wala pa yung anak literal na exist, mga kapatid. In the plan and mind of God bilang logos, nandoon na po yung anak, mga kapatid. Hindi eternal Son, kundi it is the foreknowledge, God's foreknowledge of the future arrival of the Son. Nung likhain niya si Adan, mga kapatid, sa isipan ng Diyos, ipinattern niya si Adan doon sa kanyang mukha, which is si Jesus Christ yun, mga kapatid. Colossians chapter 1 verse 15, sabi dito, mga kapatid, Jesus Christ is the image of the invisible God and the firstborn of all creatures. So, titingnan natin, mga kapatid, yung firstborn. Bakit firstborn? Kasi sa isipan ng Diyos, si Jesus Christ yung unang naipanganak. Bakit? Kasi nung nilikha po niya si Adan, sa isipan ng Diyos, mga kapatid, ay si Jesus Christ. Okay? Siguro, mga kapatid, mas maintindihan natin ito sa mga susunod pa na video. Ngayon, nung lalangin niya si Adan, ang pattern po ng Diyos, mga kapatid, ang kanya pong mukha.
Alam na ng Diyos na siya po ay mahayag sa laman, siya po ay maipanganak mga kapatid, kaya tinawag po na firstborn. Bago pa nangyari ang lahat, bago pa niya lalangin ang tao, sa kanyang isipan na ipanganak na si Jesus Christ mga kapatid, which is yun ang kanyang mukha. Okay? Sa kanyang isipan, siya po ay nagmanifest sa laman na mga kapatid. Alam na niya na siya ay magmanifest sa laman. At yung mukha na yun mga kapatid, doon niya ipinattern yung mukha, yung pagkalalang niya ni Adan. Na si Jesus Christ, meron siyang nag-iisang espiritu, meron siyang nag-iisang laman, at kaluluwa mga kapatid. Kaya si Adan, nung lilalangin niya si Adan, dahil si Adan ay nakapattern doon sa mukha ni Jesus Christ, by the foreknowledge of God, na alam na niya yung mangyayari in the future, kaya si Adan, nung lalangin, merong katawan, espiritu at kaluluwa mga kapatid. Doon niya ipinattern si Adan mga kapatid kung paano likhain si Adan. Kaya mga kapatid dito makikita natin bakit us at saka our. Kasi that time mga kapatid ang Diyos po ay nagsasalita bilang espiritu mga kapatid. God is a spirit. So paano niya lalangin ang tao in His image? Diyos siya, tao yung lalangin niya. So sa isipan niya ay nandoon na yung tinatawag na firstborn at doon sa kanyang mukha na yun mga kapatid ay doon niya ipinattern yung mukha ni Adan. Kaya sabi ng Diyos, let us make man in our image. Kaya plural yan mga kapatid, talking about God na ang Diyos ay nagsasalita, but in the future mga kapatid, nandoon yung pinaka-pattern which is Jesus Christ, which is both God and man. Kaya us at saka our. Alam naman natin mga kapatid na ang Diyos ay hindi tao, ang tao ay hindi Diyos. So Jesus Christ in His nature bilang tao, hindi siya Diyos. In His nature bilang Diyos ay hindi siya tao mga kapatid. Kaya nga sinabi dyan, let us. Kaya nandoon yung us, it talks about the God's foreknowledge of the future arrival of the Son. So sa isipan ng Diyos, nandoon na siya. Ngayon, sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, di ba sinabi dyan mga kapatid sa 1:26, let us make man in our image. Anong image na yun mga kapatid? That is the image of God. Ano yung image ng Diyos? Colossians chapter 1 verse 15, na ang image ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? So, Colossians 1:15, Jesus Christ is the image of the invisible God. So, ang Diyos, mayroon siyang kasamang planong pumapatungkol sa kanyang sarili na siya po ay mahayag sa laman. Okay? Magkatawang tao po mga kapatid na tatawaging anak or Messiah po mga kapatid, and that is our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, let us make man in our image. So anong image na yun mga kapatid na ipinattern si Adan? Kasi image ang pinag-usapan dyan. So yun po ay image ni Jesus Christ. Kaya nung kinreate si Adan, nilikha si Adan, nakapattern po yan doon sa mukha ni Jesus Christ, which is the image of the invisible God. Nasabi sa verse 16, for by Him were all things created. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng bagay ay nalikha. So ngayon, ito po ang sinasabi ng Isaiah chapter 46 verse 9 to 10 mga kapatid, na God declares the end from the beginning. Kung babasahin po natin mga kapatid, ito po ang sinabi, inyong alalahanin ang mga dating bagay na una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Nasabi niya na nagpapahayag ng wakas mula pa sa simula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. So bagamat hindi pa nangyayari, pero pinapahayag na ng Diyos. Kaya sabi ito, declaring the end from the beginning. I think maliwanag po mga kapatid ang ating pong pinag-usapan ngayon kung bakit po let us make man in our image, talking about Jesus Christ mga kapatid. And that image, ng pinaka-context po dyan mga kapatid, pinag-usapan natin yung image, and that is the image of Jesus Christ. So the image of Jesus Christ, Colossians 1:15, yan po mismo ang image ng ating nag-iisang Diyos. Wala po siyang maraming larawan. So I think that's all for today po mga kapatid. Sa mga susunod na video, mayroon pong part 2 ito mga kapatid. Abangan nyo po. At doon po natin tatalakayin yung ibang bagay po mga kapatid. So that's all for today, and see you in the next video mga kapatid. God bless us all.